Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako po, eto na, Senador Bato. Inutos ni President Bongbong Marcos na arestuhin. Ay, yari ka ngayon, wala ka ng lusot, Bato. Sa like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Mga kaibigan, nako, ay ito ho, buhat doon sa loob ng Imbornal na pinagtataguan ni Senador Bato ay binigyan na po ng ultimatum ng Malacanang na ito ay arestuhin at ikulong. Nako, ay yari ko ngayon. Huwag po kayong alis, kapit mga kaibigan. Pag-usapan po natin ito. Kung dati ay haka-haka lang ho, kung dati ay marami ang nagbibigay ng mga espekulasyon tungkol dito sa ICC warrant, kung ano na ang nangyari. But ito ho, ang lumabas na ultimatum kay Senador Bato. Arestuhin na! Ay nako, sige nga, kung lalabas ka dyan sa pinagtataguan mo sa loob ng Imbornal, Senador Bato, ibabagi ko po sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay, itong mainit-tinit pa na utos na dapat ito'y arestuhin si Bato. Matindi ang nag-utos. Kataas-taasan na ika nga po'y namumuno sa ating Republika ng Pilipinas. Ay sino naman yon? Ay siyempre, wala pong iba, ang ating kagalang-galang na mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At siyempre kasama ang ika nga po'y DILG, DOJ, pinagtulong-tulungan na po tungkol dito sa kinakaharap ni Bato na usapin ho ng pag-aresto. Sige nga, bago tayo magpatuloy, dahil sabik na ako na ito ay mapanood nyo, gusto ko munang kunin ang inyong panig. Kayo po ba ay pabor dito sa bagong utos, bigla ang pang-utos na galing po sa nakatataas ng ating Pangulong Bongbong Marcos at siyempre kasama ang DILG na aarestuhin si Bato? Kayo po ba ay pabor? O ay kung hindi man kayo pabor, ang comment section ho ay para sa inyo yan. Karapatan nyo magbigay ng anumang public opinion, bashers man o hindi. O ito, ibabagi ko muna sa inyo. Nako, ay talagang huwag nyo pong kaligtaan na panoorin, dahil alam ko ho, ito ay matagal nyo nang sinusubaybayan. Ano na ba ang tunay na kalagayan ng ICC warrant nitong si Bato? Ito po ang tunay na ika nga po'y usapin at katotohanan sa ICC warrant ni Bato. Nako. Pero kung sakali pong may darating na po talagang request from the ICC, like for example, a warrant, no? Warrant of arrest at gustong magpatulong sa atin, ano pong expected na gawin dapat ng gobyerno sa atin, natin under our laws? Okay, ang sagot ko po ay doon din base sa mga executive pronouncements ng DOJ. Ang sabi po niya ay siya ay seriously studying all options available to it, given may binanggit po siya na nagkaroon ng implementing rules, yung extradition law. So sabi ng DOJ, it has not seen or received a copy of the ICC warrant of arrest, but pinag-aaralan niya ang kanyang options. Ayan mga kaibigan, huwag po kayong alis, dahil importanteng mahalaga po sa bandang gitna ay babahagi ko po sa inyo ang katibayan resibo na ito ay inutos ng nakatataas na arestuhin na. Pagkatapos po nitong ibabahagi ko po sa inyo ay kasunod na, mga mahal kung taga-subaybay. Maliwanag ko dito na ito pong naririnig nyo pong boses at napapanood ay ang Solicitor General ng Republika ng Pilipinas. O ito po. I'm just curious kasi minsan nagiging play of words o semantics yung yung kung kailan nagiging fugitive o wanted o nagtatago ang isang tao. We had this discussion before in the case of Ping Lacson when he disappeared in 2009 and 2010. It was citing the Miranda case. And then we had this sort of mini debate, siguro, with Atty. Torion nung panahon ni Kibuloy. When Kibuloy was in hiding, they refused to call it in hiding. And hindi raw siya fugitive.
Although eventually, nahuli. Sandali lang puputulin ko. Kayo po ba ay naniniwala na itong si Bato ay hindi po puganti o fugitive? O hindi ba siya nagtatago? Ito na lang. Kayo po ba ay naniniwala na itong si Bato ay hindi nagtatago? Sa comment section, inanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Ito po ang kasagutan tungkol ho kay Bato kung bakit ang kanyang kalagayan. Ito ho. Siya. But anyway, in this case, I know si Bato hindi pa naman nilalabas kung meron mang arrest warrant siya o wala. Pero kung sakaling maglabas nga ng arrest warrant ang ICC at hindi pa siya lumilitaw, would he then be a fugitive or would he be, as Attorney Torion would usually say, just making himself scarce and not in hiding? Kapag po sa base sa mga international standards, pag if they are wanted in a criminal case, or nagkaroon na ng na-issuehan ng warrant or similar action for arrest by a court or competent authority, tapos if they refuse or they avoid surrender, so especially doon sa ito po ay sa mga international standards or Interpol, so yun po ay magiging considered fugitive. Fugitive, nagtatago. Yan si Bato. Nagtatago na, mga kaibigan, malinaw ho dito sa binahagi ko po sa inyo. Dahil pinapakalat ng kampo ni Bato na hindi raw nagtatago si Bato, ay maliwanag na nagtatago na siya, mga kaibigan, dahil kahit wala pang kumpirmasyon na siya ay mayroon ng arrest warrant, ay nagtatago na siya at umiiwas, meaning siya po ay nagtatago. Ito na, mga kaibigan, ng bigyan natin ng highlight. Itong inutos ng Malacanang, inutos ng ating mahal na Pangulo na arestuhin si Bato. Maliwanag po, mga kaibigan, ito. At ibabahay ko po sa inyo ang katibayan at resibo. Nandiyan ho, naka-flash sa screen. Buhat sa Pilipinas Today, makikita nyo po ang ulo ni Bato, malungkot ang larawan, at nandiyan po ang DILG Secretary si John Beck Remulla. Babasahin ko ang sinasaad at nilalaman. Senador Bato, uhulihin pag may ICC arrest warrant na, DILG Chief. Maliwanag po dito na kapag may ICC warrant na, ay inutos si Bato na hulihin na. Ito pa ang nilalaman. Kung lumabas ang warrant of arrest at validated by the Philippine Center on Transnational Crime or DOJ or Interpol, edi arestuhin namin siya, Senador Bato, sabi ni DILG Secretary John Beck Remulla. Maliwanag po, mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Nandiyan po ang resibo, datapuan sa puntong ito. Nasabi natin na inutos ni President Bongbong Marcos ng Malacanang na arestuhin si Bato kapag lumabas na ang arrest warrant ng ICC na mayroon ng pong kumpirmasyon at validated na. Ngayon, hindi man direkta na inutoso ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Understood na po yan. Dahil ang DILG Secretary hindi po gumagalaw, hindi nagpapangsyon po yan, lalo na sa ganyang sensitibong usapin. Bawat galaw po niyan tungkol sa ganyan na sensitibong usapin, na legal na usapin, ay alam po ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos. Kaya't maliwanag po, ito ay inutos ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, arestuhin si Bato kapag nandiyan na at validated na at dumating sa kanila ang kopya ng arrest warrant. Yan ho ay pinadaan dito sa DILG Secretary John Beck Remulla. Alam ko, mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong punto. Nako, abangan po natin, mga mahal kong taga-subaybay. Hanggang ngayon po, ang inaabangan ay kung kailan po ito aarestuhin. Bagamat mayroon pong arrest warrant na kumakalat, kumpirmasyon buhat sa ombudsman. Ang inaabangan po dito ay ang pagsalita ng Malacanang kung talagang totoo na mayroon ng arrest warrant. Hindi po natin alam kung ito ay sorpresa na gagawin ng mga kinaukulan. Sa live po sa video nito.